Alright mga kapatid, ano po ba ang meron ngayon? Update, tara panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Dapat ikulong ang mga dapat na makulong, pagbayari ng mga dapat magbayad, at patalsikin sa pwesto ang mga politikong nang aabuso sa sambayanang Pilipino. Ito ang matinding sigaw ng marami sa ating mga kababayan saan mang sulok ng mundo. Matapos pumutok ang balitang nagmumukhang pinatotohanan di umano ni Boyeng Rimulya ang mga naging claim ng 18 dating Marines patungkol sa pag-deliver di umano nito ng mali-maletang pera sa mga nakaupong politiko ngayon sa gobyernong Ngagba. Kasi parang sinasabi nila, meron din, sabi niya, no? So ito yon na parang inaamin niya na meron din sa administrasyon ng Duterte. Yun yung parang nabanggit niya pero hindi niya sinabing Duterte. Yung sa panahon, year yung binanggit niya, year. So, ayaw niya pag ipungbok na Duterte ang gusto niyang tungbukin. So, kung meron din pala, bakit hindi niyo pa-imbestigahan? Di ba? Pa-imbestigahan niyo. O, sige, kasama Duterte. Di pa-imbestigahan niyo. Ayaw pa rin nila. Kasi nga, mas malala yung isyong ibinabato doon sa 800 billion. Yung parang 800 billion yung pinang-aakusan itong 18 Marines. Yung mga nabigyan pa ng mga mali-maleta. Grabe ho yun. Kaya, ikaw kung mag-iisip ka, isipin mo na lang, bakit nga pala walang mga tulay na malalaki na nagagawa, major projects, Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga ganon, bakit sa Metro Manila binabaha pa rin? No? Yun na lang isipin mo eh. Tapos mababalitaan mo may flood control, tapos mababalitaan mo may bilyones na nawawala. Di ba? Yun nga yung sinasabi natin na parang 1 + 1 = 2, ayaw mo pa rin maniwala. Yun. Tuloy tayo ha. Ni Marcos Jr. Tila sadyang hindi na talaga mapipigilan pang lalantad ang buong katotohanan. Matapos ang tila pag-amin ni Lacson, ay heto na. Umami na rin sa wakas ang ombudsman at tila huling-huli mismo sa sariling bibig ni nahuli sa sariling bibig Boyeng Rimulya ang tila pag-amin nito na di umano'y totoo ang mga mali-maletang pera na tila baga tinuturo nito o sa madaling salita lumalabas na inaamin nito na umano'y may nangyayaring deliveries kay Marcos Sandro at Trillanes at sa iba pang sangkot na pinangalanan mismo ng mga ex-marine sa kanilang mga sinumpang salaysay. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi itinanggi ni Ombudsman Boyeng ang maleta skandal. Nagbigay ng reaksyon ang political commentator at international relations scholar na si Sas Ruganda Sasot kaugnay ng naging pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya tungkol sa kontrobersyal na aligasyon ng maleta delivery na inilabas sa joint affidavit ng 18 nagpakilalang dating sundalo. Sa isang social media post, sinabi ni Sasot na hindi naman umano'y tinanggi ni Rimulya ang mismong aligasyon tungkol sa umano'y paghahatid ng mga maletang may laban umanong pera. Ombudsman Rimulya did not deny maleta scandal. He just said, there's also one incident happened during Duterte time. Delivery to Speaker Velasco. Yun naman pala eh. Mayroon naman pala eh. Di bakit di ba? Kaso ang tinutumbok niya Duterte na naman. Pero nadulas siya. Di ba? Parang sinabi rin ni Ping na sabi niya, may mga delivering nangyayari pero huwag niyo naman i-exage, di ba? Yung mga ganun salitaan nila. Mga kaibigan, palike po ng ating video. Salamat, tuloy-tuloy po tayo sa Pinas News Insider. Nasa description yan, tuloy-tuloy. Hindi itinanggi ni Ombudsman Rimulya ang maleta skandal. Sinabi lamang niya na may isa ring insidente na nangyari noong panahon ni Duterte na may delivery kay Speaker Velasco. Ngunit ayon sa kanya, kung may lumabas na isang insidente noong panahon ng pamumuno ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, nararapat din umano itong imbestigahan kasabay ng daan-daang bilyong delivery ng maleta kina BBM at iba pa.
Okay, diimbestigahan din si Velasco along with the hundreds of billions delivered to BBM et al. Ang reaksyon ay tugon sa sinabi ng Ombudsman Remulla sa isang press conference na ang isa sa mga larawang isinumiti ng 18 ex-marine bilang ebidensya ng umano'y cash delivery scheme ay kuha umano nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Remulla, Duterte time. Definitely yung isa roon, yung isa na point out sa akin. Yung isa roon, yung isa roon. So ibig sabihin, alam niyang marami. Di ba ikaw pag nagtuturo ka, marami yan. Oo, pero yung isa doon, panahon po ni Tatay Digong, parang ganon eh. Di ba? Halimbawa ganito, maraming maleta. Oo. Pero yung isa doon, di ba? Alam mo kapag sinabi mong pero yung isa doon sa panahon ng Duterte. Kumbaga, hindi naman yan nirektang Duterte, basta nung year. So parang gano'n na rin yun, Ibig sabihin, alam niyang meron. Kaso nagturo siya nung isa. Nasa panahon nung Duterte, yung year. So parang inaamin mo na rin na marami. Isa roon. Ibig sabihin marami. May binibintang pero yung isa doon galing sa, di ba? Di nahuli na sa sariling mantika. Pero ang gusto niyang paimbestigahan lang, baka sa Duterte lahat paimbestigahan. Nako, may narinig pala ako, may naalala akong balita. Nung panahon po nung senior na, ang tawag dito, na Marcos din, may ombudsman din pala. Kaso file ng file yung mga tao na mali na ang ginagawa ng administrasyon. Ang problema, ibinabasura rin daw ng ombudsman. So, yung history noon, parang nauulit din pala ngayon. Magnanakaw si Marcos, ganun ang sinasabi ng mga tao. Hindi naman kinukulong ni Marcos yung mga nag-aakusa sa kanyang magnanakaw si Marcos. Yung nagsasabing addict si Marcos, hindi rin naman niya inaakusahan. Hindi niya dinidemanda. Di ba? Isipin nyo lang, bakit kaya? Sinasabihan siya ng magnanakaw pero ba't hindi niya dinidemanda? Sinasabihan siya ng addict, ayaw naman i-demand, tumatawa-tawa lang siya. Ano ginagawa ng Pangulo ngayon? Nagre-report. Newscaster na. News anchor na. Wala na siyang magawa Kaya gano'n na lang ang gagawin niya. Walang matinding plano, walang konkretong plano sa ating bansa. Na nag-inform sa akin. Ang mga aligasyong ito ay nakapaloob umano sa joint affidavit ng 18 nagpakilalang dating sundalo kung saan sinabi nilang sila umano ang nag-deliver ng mga maleta na may lamang pera sa ilang mambabatas at opisyal ng pamahalaan mula 2022 hanggang 2025. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang credibility ng affidavit, mga larawan at iba pang ebidensya upang matukoy ang katotohanan sa likod ng kontrobersiya. Simulan po natin dito. Ito pag-usapan natin dahil exciting po ito. Namin na. Totoo Coach yung Olive. sinasabi nitong 18 Brave Marines. Tawagin na lang natin 18K para mabilis Itong 18K inamin ng Malacanang na totoo yung sinasabing na-deliver. May totoong maletang tinideliver. Pero ako po ay magre-request. Sige na po i-like nyo po itong video na ito. Malaki po ang maitutulong ng pagla-like nyo po sa vlog na ito, sa video na ito. Okay, like nyo po. Sa mga letratong sinumite sa joint affidavit ng 18 dating sundalo ng pagde-deliver umano ng mali-maletang pera sa ilang opisyal at personalidad, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may nakitang isa na hindi raw tumutugma sa timeline ng kanilang kwento. When we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Duterte time, definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin, na nag-inform sa akin. Hindi Yun. Nahalata nyo ba? It's coming. Kasi, eto yan. Alam natin, pagdating sa korupsyon, wala talagang bahid ang Duterte.
Pwede na nilang ibintang yung EJK, kung ano man yan, kung ano binibintang nila, babaero si PRRD. Hindi ko sinasabing totoo ha. Oo. Pero pagdating sa corruption, lalong-lalo na itong ghost projects, alam nila sablay. Hindi nila maididikit sa Duterte. Siyempre, si Saldico ang nagbibigay ng maleta, di ba? Alam ka naman bigyan niya pa si BP Sara. Yung maleta na ngayon, ibang mga pinagbibigyan noon, yung iba doon, para sirain din si BP Sara. Naiintindihan. So, mati sila talaga dito pagdating sa ghost projects, pagdating sa flood control scandal, pagdating sa mga maleta boys, negatibo talaga ang Duterte. Ngayon, ang ginawa nito si Boying, ipinagdikit niya. So, ibig sabihin, hindi naman daw ngayon lang merong maleta. Yung mga maleta boys, hindi lang ngayon. Even nung dati pa. Even nung panahon pa ni PRRD. Diba? So, sa madaling salita, hindi ko alam kung bobo to si Boying o sobrang bobo o tayo ang ginagawang bobo. Dahil dyan, napaamin siya. So, kailangan mong bigyan ng credit ngayon tong mga 18 Marines. Kasi ginigiba nila tong Marines eh. Diba? Ngayon, sinasabi nila dati pa, meron na. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi nitong mga Marines. Ngayon, kung totoo yung sinasabi ng mga Marines, ibig sabihin, nag-deliver talaga sila ng pera kay Bongbong Marcos. Tama o tama-tama? Nag-deliver sila ng maleta na may lamang pera kay Tambaluslos, kay Romualdez. Tama o tama-tama? Diba? Ngayon na sinasabi, nangyari din naman nung panahon ni PRRD. Di imbestigahan ninyo. Imbestigahan nyo kung sino yung involved nung panahon ni PRRD. Pero, imbestigahan nyo rin si Romualdez at saka si Bongbong. Kasi ngayon talamak eh. Kung totoo man dati, wala akong pakialam kung sinong tamaan dyan. Kung totoo yung sinasabi mo, imbestigahan nyo. Kung gusto nyo, electric chair nyo pa eh. Diba? Ako, positive ako dyan na negative ang Duterte dyan. Nagigets nyo? Baka yung tao sa ilalim, we don't know. Hindi ko sinasabing totoo. Diba? Pero mas lalo mong imbestigahan, Boying. Diba? Ikaw ang nakaupo ngayong ombudsman. Di lalo mong imbestigahan dahil alam mo pala malawakan dati pa eh. All the more na hindi mo dapat iwasan. Dapat mas pinapatawag mo yung mga Marines, pero hindi sila iimbestigahan mo yung deliveries ng maleta. Dahil sinabi mo, totoo yung maleta. Sinabi mo, totoo yung deliveries ng maleta. Yun ang imbestigahan. Yari ka dyan, Boying. Nadali ka dyan sa mga yung kadaldalan mo. Tinukoy ni Remulla kung alin sa mga litrato ito. Pero ayon sa kanya, nun pa lang, may indikasyon na may tila may pagmamanipula sa kwento. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Naupong speaker si dating Congressman Lord Alan Velasco mula October 2020 hanggang sa matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's a very reliable person telling me. Kakaba na, dito muna tayo. Okay, so ang palusot niya, ito daw mga Marines, hindi reliable pagdating sa timeline. Ang lusot niya, dati. Di imbestigahan mo si Velasco kung gusto ninyo. Diba? Pero imbestigahan nyo rin si Bongbong Marcos saka si Romualdez. Hindi kayo dapat double standard. That picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. Tinukoy naman ni Remulla si dating Congressman Mike Defensor na nasa likod umano ng litrato at kwento. Pero may isa pa umanong mambabatas na sumususog nito. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that.
He's not denying it anyway. Meron na lumapit kay Mike Defensor tungkol sa picture to yun. Sige, tanongin niyo siya kung sino yun. He might want to tell you. Congress. Member of Congress. Kinukuha pa So dito tayo, papasokin muna natin dito. Yung intel daw niya, sinasabi na nung panahon pa ni Velasco yon, no? Hindi kaya yung intel nito si Boying intelligence kaya talaga o stupidity? Hindi ko alam, parang kung saan-saan nila pinupulot yung mga intel nila, 'di ba? Parang sayang ang bayad ng taong bayan. Pero etong sinasabi niya na patungkol dito kay Defensor na nilapitan na daw siya ng congressman. Tapos ipinapasa niya pa. Ang tawag ko dito sa ganitong style, lagi niyong tatandaan, paduda style. Hindi niya dediretsuhin, pero pipitikin niya sa media. Mahilig si Boying sa ganyan, yung mga paduda style. Pipitikin niya sa media para yung tao mag-iisip, ay oo, kinausap nga ng congressman si Defensor. Gusto niyo tanungin niyo sa kanya. Ang daming kumakausap. Dating congressman yan. Hindi natural, maraming kumakausap sa kanya. Diba? Ngayon, kung ang usapin dito, si Defensor daw ang parang naging instrumento nito. Alam mo, hindi na issue kung sino instrumento niyan. Malay mo, ako instrumento niyan. Di ba? Malay mo. Ako nagdikit-dikit dito sa mga Marines. And so what? Kung ang instrumento niyan, si Defensor. Kung ang instrumento niyan, si Baligod. Kung ang instrumento niyan, si Topacio. Kung ang instrumento niyan, si Lapu-Lapu. Wala na tayong pakialam doon. Ang imbestigahan mo, hindi yung instrumento. Ang imbestigahan mo, yung maletang nawawala. Yung laman ng maleta. Meron pa ako narinig. Hindi ko na sasabihin kung sino nagsabi sa akin. Basta read between the lines na lang. Yung maletang binibigay na Rimowa daw, peke. Peke. 999. Medium size, 999. Baka mamaya buy one, take one pa yung animal na yun. Kasi may Pero grabe laman ng pera, ha? Hindi ko na maalala kung nasa 40, 50, 60 o 80 million. Bawat maleta. Malupit. Huwag nga tayo magkaano-ano dyan, Boying. Ha? Meron din ako nadinig kay Boying. Mamaya sasabihin natin. Kinukuha pa namin ang panig ni Defensor at ni Attorney Levy Baligod ukol sa mga sinabi ni Remulla. Pero dati nang sinabi ni Defensor na wala siyang kinalaman sa affidavit, bagamat inaming tumutulong siya sa 18 dating sundalo. Maglalabas na raw ng sabina ang ombudsman laban sa 18 dating sundalo, oras na makapagsumite ang mga ito ng individual nila mga affidavit. Dito, mas matatanong raw isa-isa ang mga nagpakilalang security aid tungkol sa mga detalye ng kanilang deliveries. Lilinawin lang natin kasi ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we are after. Bakit galit ka? Ba't galit ka? Hindi, bakit gusto mong patawag? Ha? Bakit gusto mong patawag tapos isa-isa? Ano ba yan? I-date mo ba sila? Bakit hindi kailangan? Ito nga na, itanong ko sa isang abogado, ha? Magaling tong abogado. Kailangan bang affidavit? Pag may sinabmit na reklamo o na notaryo, kailangan hiwa-hiwalay? First time ba mangyayari ito? Hindi naman tao. Madalas naman daw mangyari. Tinanong ko, bakit hingi ng hingi ito si Boying? Di ba? Kasi, ang gusto mangyari nito si Boying, sabi sa akin, gusto niya na merong magkamaling sumagot, na iba dun sa affidavit, di ba? Yung chances ng error. Pero alam mo, kahit balibaligtarin mo yan, totoo ang sasabihin yan. Gustong gisahin isa-isa. Sa madaling salita, ang talagang gigisahin, yung nagrereklamo. Hindi yung maleta. Yan ang motibo nito. Alam mo, may napagtanungan ako, ha? Ito naman reliable person. Okay? Hindi ko nababanggitin kung sino siya. Napagtanungan ko, si Boying ba nabigyan ng maleta? Sige, sagot nyo kung ano. Sige, sa tingin nyo, nabigyan ba to ng maleta?
Alam nyo ang sagot sa akin? Eto. Hindi niya na kailangan mabigyan ng maleta. Bakit naman? Sobrang yaman ba yan? Nako! Alam mo doon? Doon sa ganon? Nako, binenta yung ganon? Ganon? Nagkagaano na? Ganon. Dapat nga siya pa magbigay ng maleta. Oh, katapang style. Sabi ko, totoo ba yan? Hindi ako naniniwala. Hindi magagawa ng isang Rimulya yan, sabi ko. Malinis ang budhi ng mga Rimulya. May sagot sa akin. Bahala ka, tatanong-tanong ka, hindi ka maniniwala. O, hindi, nadali na. O ano, ba't ba ako nagtanong? Kasi sabi ko, malinis yung Rimulya. Oo. Wala yan tungkol doon sa yung malaking Wala. Malabo. Oo. So, ewan ko kayo, naniniwala kayo doon sa pinagtanungan ko. Hindi ako naniniwala. Kaya yung reliable person na yun, hindi na reliable.